Si Clara, isang dalagang nagmamahal at minamahal ng tunay at tapat. Kung ang pagmamahal ay hindi naging sapat at kailangan niyang magsakripisyo. Wala kang alam. Wala kang alam sa lahat. Oo, gusto ko ng maraming lalaki dahil kailangan ko ng pera. Bakit ko ito ginagawa? Dahil sa pera. Gusto ko ng pera at pera ang kailangan ko. Si Sebastian, isang lalaking handang iwan ang lahat ng kanyang kayamanan para lamang sa pagmamahal. Ngunit ang babaeng kanyang minahal ay biglang nawala. Lintik na pera yan. Lahat na lang ba sa'yo pera? Ipinagpalit mo ko dahil sa pera? Iniwan mo ko dahil sa pera? Talaga bang wala na akong halaga para sa'yo? At puro ka na lang pera? Kung yan ang kulang sa buhay mo? Si Clara at Sebastian ay dalawang pusong kapwa nagmahal ng lubusan. Ngunit ang kanilang pagmamahalan ay hinahadlangan. Paano kung ang dating nagmamahalang ipinaglayo ay muling magkatagpo? Malalampasan ba ng pagmamahalan ng kasalukuyan ang bigat ng nakaraan? Akala ni Sebastian ay nahanap na niya ang babaeng papakasalan niya habang buhay. Si Clara. Ang dalagang nagturo sa kanya na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa bank account. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat. Iniwan siya ni Clara sa isang pinakamasakit na paraan. Sa pagsasabing, pera lamang ang habol nito sa kanya. Makalipas ang 5 taon, muli silang nagtagpo. Si Sebastian ay isa ng matigas at malamig na bilyonaryo. Habang si Clara ay simpleng empleyado na pilit itinatago ang isang lihim na naging dahilan ng kanyang pag-alis. Sa muling pagtatagpo ng kanilang mga landas, pera pa rin ba ang magiging hadlang? O ang katotohanang nakabaon sa nakaraan? Ang langit ay kulay ube at tabo. Isang babala ng paparating na unos na tila sumasalamin sa gulo sa loob ng dibdib ni Clara. Ang lumang gazebo sa dulo ng rancho ng mga Sebastian. Ang halimuyak ng mga basang damo at ligaw na bulaklak ay dati-rati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit ngayon, bawat langhap niya ay parang lason. Narinig niya ang mabilis na yabag ni Sebastian. Alam niyang darating ito. Hindi siya nito matitiis. Clara, hinihingal ang binata nang makarating ito sa harap niya. Ano itong narinig ko kay mama? Naalis ka? Na nagpabahid ka para layuan ako? Clara, sabihin mong hindi totoo yon. Sabihin mong gawa-gawa lang nila yon dahil ayaw nila sa atin. Hindi lumingon si Clara. Nakatitig lang siya sa malayo. Pilit na pinapatigas ang kanyang puso. Totoo ang lahat, Sebastian. Nakuha ko ng tseke. Sapat na yun para sa bagong buhay na gusto ko. Hindi. Umiling si Sebastian. Pilit na hinahawakan ng balikat ng dalaga upang iharap ito sa kanya. Hindi ikaw ang babae na kilala ko. Ang Clara na mahal ko ay hindi nasisilaw sa pilak. Clara, tumingin ka sa akin. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang nakita ni Sebastian ay hindi ang dating mapungay at mapagmahal na tingin. Ang mga mata ni Clara ay malamig, matigas, at puno ng mapanirang puot. Isang balat kayo na tanging ang dalaga lang ang nakakaalam kung gaano kahirap isuot. Wala kang alam. Wala kang alam sa lahat. Pasigaw na ang boses ni Clara. Ang panginginig ng kanyang mga labi ay pilit niyang itinago sa likod ng isang mapait na ngisi. Akala mo ba sapat na ang pag-ibig mo, Sebastian? Ang hirap maging mahirap. Pagod na akong magtiis sa barya-barya. Oo, gusto ko ng maraming lalaki dahil kailangan ko ng pera. Bakit ko ito ginagawa? Dahil sa pera. Gusto ko ng pera at pera ang kailangan ko. Ang bawat salita ay parang sampal sa mukha ni Sebastian. Ang lalaking handang talikuran ng kanyang mana, ang kanyang marangyang pangalan at ang kanyang pamilya para lamang sa isang simpleng buhay, kasama si Clara, ay tila gumuho ang mundo. Lintik na pera yan. Sigaw ni Sebastian. Ang ugat sa kanyang leeg ay bumabakas na sa tindi ng galit.
Lahat na lang ba sa'yo ay pera? Ipinagpalit mo ako dahil sa pera. Iniwan mo ako dahil sa pera. Talaga bang wala na akong halaga para sa'yo? At puro ka na lang pera? Kung yan ang kulang sa buhay mo, sige, kunin mo lahat. Pero wag na wag kang babalik kapag na-realize mong hindi ka yayakapin ng pera mo sa gabi. Isang malakas na kulog ang bumasag sa katahimikan, kasunod ng biglang pagbuhos ng ulan. Basang-basa si Sebastian. Ang kanyang mga luhang humahalo sa patak ng ulan ay hindi na niya ikinuya. Mula sa araw na to, Clara, patay na ang Sebastian na nakilala mo. At ang pera na kinababaliwan mo, sana'y sapat na yan para pawiin ang konsensya mo. Mabilis na tumalikod si Sebastian at naglakad palayo. Ang kanyang figura ay unti-unting nilamon ng dilim at ng malakas na ulan. Nang masiguro ni Clara na wala na ang binata, doon na bumigay ang kanyang mga binti. Napalahod siya sa malamig at maputik na semento ng gazebo. Ang tsekeng hawak niya, na galing sa ina ni Sebastian, ay mahigpit niyang nalukot sa kanyang palad. Hindi alam ni Sebastian ang perang yon ay hindi para sa karangyaan. Yon ang pambayad para sa operasyon ng kanyang ama na nasa bingit ng kamatayan. At yun din ang tanging paraan para hindi ipakulong ng pamilya ni Sebastian ang kanyang kapatid sa isang kasalanang hindi nito ginawa. Patawad, Sebastian. Hagulgol niya sa gitna ng unos. Kailangan kong maging masama para sa kaligtasan ninyong lahat. Kahit mamatay ako sa sakit, basta't mabuhay ka lang ng maayos. Ang unang kabanata ng kanilang pag-iibigan ay natapos sa isang sakripisyong nababalot ng poot. Ngunit sa ilalim ng ulan, isang pangako ang hindi nabura. Ang pag-ibig na kahit piliting patayin ng pera ay mananatiling buhay sa mga sugat ng nakaraan. 5 taon. Para sa iba, ang 5 taon ay mabilis na lumilipas. Ngunit para kay Sebastian, bawat araw ay isang paalala ng sugat na iniwan ni Clara. Ang dating mapusok at masiyahang binata ay wala na. Ang pumalit ay isang lalaking yari sa bakal at yelo, ang bagong CEO ng Villaraza Group of Companies. Sir, narito na po ang listahan ng mga aplikante para sa inyong bagong executive assistant. Malumanay na saan ni Gina, ang kanyang sekretarya. Habang inilalagay ang isang asul na folder sa ibabaw ng kanyang lamesang gawa sa mahogany. Hindi nag-angat ng tingin si Sebastian mula sa binabasang kontrata. I want someone who values time and integrity, Gina. Hindi ko kailangan ng matalino lang. Kailangan ko ng taong hindi ako tatalikuran sa oras na makuha ang gusto nila. Naintindihan ko po, sir. May isang aplikante na mukhang promising. Galing siya sa isang maliit na firm sa probinsya. Pero stellar ang record. Dagdag ni Gina bago umalis sa opisina. Samantala, sa labi ng dambuhalang gusali, mahigpit ang hawak ni Clara sa kanyang luma, ngunit maayos na bag. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya akalain na sa dami ng kumpanyang inaplayan niya, dito pa siya dadalhin ng tadhana. Sa Villaraza Group. Alam niyang kay Sebastian ito. Alam niyang ito ang kumpanyang ipinangako ni Sebastian na palalaguin para sa kanilang kinabukasan noon. Ngunit, wala na siyang ibang mapupuntahan. Ang perang nakuha niya 5 taon na ang nakalilipas ay naubo sa sunod-sunod na bayarin sa ospital ng kanyang ama at sa pagpapaaral sa kanyang kapatid. Ngayon, kailangan niya ng trabaho para sa mas mahalagang dahilan. Isang dahilan na itinatago niya sa isang maliit na apartment sa labas ng lungsod. Miss Clara Monteclaro, kayo na pong susunod. 20th floor, CEO's office. Tawag ng receptionist. Tila tumigil ang mundo ni Clara. Tahakbang ba siya o tatalikod? Pero naisip niya ang kanyang anak. Ang batang may mga matang kawangis ng lalaking kinatatakutan niyang harapin. Huminga siya ng malalim at pumasok sa elevator. Pagdating sa 20th floor, ang amoy ng mamahaling pabango at sterile na paligid ay lalong nagpakaba sa kanya. Pinagbuksan siya ni Gina ng pinto. Good luck, miss. Nakangiting sabi ng sekretarya.
Pagpasok ni Clara, ang likod ng isang lalaking nakaharap sa malaking salamin na bintana ang bumungad sa kanya. Nakatanaw ito sa mga gusali ng Makati. Malapad ang mga balikat nito, bihis sa isang suit na halatang libo-libo ang halaga. Have a seat. Malamig na utos ng lalaki. Ang boses na yon, mas lalong lumalim. Mas lalong naging otoratibo. Dahan-dahang umupo si Clara. Hindi makahinga ng maayos. Magandang umaga po, sir. Nang marinig ang kanyang boses, tila naging statwa ang lalaki. Dahan-dahan itong humarap. Ang mga mata ni Sebastian na dati ay puno ng init kapag nakatingin sa kanya, ngayon ay parang dalawang talim ng kutsilyo na nagnanais siyang hatiin. Ang mga mata ni Sebastian na dati ay puno ng init kapag nakatingin sa kanya, ay ngayon ay parang dalawang talim ng kutsilyo na nagnanais siyang hatiin. Nagulat si Sebastian. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapanuyang ngisi. Isinandal niya ang kanyang katawan sa upuan at pinagdaop ang mga kamay. Look us here. Mapait na wika ni Sebastian. Ang babaeng ang tanging sinasamba ay pera. Mukhang hindi naging sapat ang milyon-milyong kinuha mo sa pamilya ko, Clara. O baka naman naubos mo na kaya heto ka ngayon. Nanunuyo sa akin para sa trabaho. Hindi nakaimik si Clara. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin ang totoo. Pero alam niyang hindi siya paniniwalaan. Kailangan ko ng trabaho, Sebastian. Profesional ang punta ko rito. Profesional? Tumawa si Sebastian. Isang tawang walang kasing pait. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit kay Clara hanggang sa maramdaman ng dalagang init ng hininga nito. Nung iniwan mo ako sa ulan para sa pera, doon natapos ang anumang profesionalismo o respeto na meron ako sa'yo. Hinawakan ni Sebastian ang baba ni Clara. Pinilit itong patingalain sa kanya. Pero sige, gusto mo ng pera, di ba? I'll hire you. I want to see how far you will go for a paycheck. I want to see you crawl, Clara. I want to see the woman I once loved become my puppet. Tumulang isang butil ng luha sa mata ni Clara. Ngunit agad niya itong pinahid. Tatanggapin ko ang trabaho. Kahit ano, gagawin ko. Good. Bulong ni Sebastian. Ang galit at pagnanasa ay naglalaban sa kanyang mga mata. Dahil sisiguraduhin ko na bawat sentimong ibabayad ko sa'yo, pagbabayaran mo ng higit pa sa inaasahan mo. Dito nagsimula ang kabanata ng kanilang kwento. Isang laro ng kapangyarihan, pera, at mga pusong pilit na itinatago ang katotohanan sa likod ng galit. Ang unang araw ni Clara bilang executive assistant ni Sebastian ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Hindi pa man sumisikat ng gusto ang araw ay nasa opisina na siya. Ngunit tila laging kulang ang kanyang bilis para sa lalaking nais siyang makitang mabigo. Malamig ng kape ko, Miss Monteclaro. I thought you were efficient. Bungad ni Sebastian habang hindi man lang nag-aangat ng tingin sa kanyang laptop. Dahan-dahan kinuha ni Clara ang tasa. Pasensya na, sir. Ipagtitimpla ko po kayo ng bago. Make sure it's exactly 85 degrees. I don't pay you to give me lukewarm trash. Dagdag pa nito. Ang boses ay puno ng sarkasmo. Sa buong umaga, walang ginawa si Sebastian kundi tambakan si Clara ng mga gawaing halos imposibleng matapos sa loob ng isang araw. Pinagawa siya ng mga report na kailangang i-reformat ng paulit-ulit. Pinatakbo sa malalayong sangay para sa mga dokumentong maari naman sanang i-email. At pinatayo sa labas ng kanyang opisina ng ilang oras nang walang tanghalian. Alam ni Clara ang laro ni Sebastian. Nais siya nitong pasukuin. Nais nitong makita siyang umiyak at magmakaawa. Ngunit bawat hininga ni Clara ay iniaalay niya sa kanyang inspirasyon. Ang kanyang 4 na taong gulang na anak na si Theo. Nang sumapit ang 7:00 ng gabi, akala ni Clara ay makakauwi na siya. Pagod na ang kanyang mga binti at kumakalam na ang kanyang sikmura. May dinner meeting tayo sa Blue Diamond Hotel. You're coming. Maikling utos ni Sebastian habang isinusuot ang kanyang mamahaling coat.
Pero sir, tapos na po ang shift ko. Kailangan ko nang umuwi dahil… Dahil ano? May appointment ka sa ibang lalaking hinihingan mo ng pera? Putol ni Sebastian. Ang kanyang mga mata ay nanunuya. Nakalimutan mo na bang kontrata mo? You're on call 24/7. Kung ayaw mo, ang pinto ay laging nakabukas para sa mga quitter. Pero wag mong aasahan ng sahod para sa araw na to. Napayuko si Clara. Kailangan niya ang overtime pay. Kailangan niya ang bonus para sa maintenance na gamot ni Theo. Sasama po ako, sir. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay nakakabingi. Nakatingin lang si Clara sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ng mga ilaw ng lungsod. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa kanyang kapatid na si Elena. Ate, mataas na naman ang lagnat ni Theo. Inahanap ka niya. Uuwi ka ba ng maaga? Naramdaman ni Clara ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang humagulgol. Gusto niyang sabihin sa driver na itigil ang sasakyan at tumakbo pa uwi. Ngunit nang sulyapan siya ni Sebastian, nakita niyang nakamasid ito sa kanya. Mapanuri ang mga mata. Sino yan? Ang bago mong biktima? Tanong ni Sebastian. Pilit na itinatago ang selos na pilit bumabangon sa kanyang dibdib. Pamilya ko lang po. Maikling sagot ni Clara, habang mabilis na itinago ang cellphone. Sa dinner meeting, naging dekorasyon lamang si Clara. Pinanood niya si Sebastian na makipag-usap sa mga business investors ng may karisma at talino. Ito ang lalaking minahal niya. Isang leader, isang henyo. Ngunit tuwing titingin ito sa kanya, tanging puot ang nakikita niya. Natapos ang meeting ng halos 11:00 na ng gabi. Pagbaba nila sa lobby ng hotel, hindi na nakatiis si Clara. Sir, maaari na ba akong maunang umuwi? Emergency lang po talaga. Halos pabulong na pakiusap ni Clara. Tiningnan siya ni Sebastian mula ulo hanggang paa. Fine, go. Mukhang hindi ka na makapaghintay na makuha ang kita mo ngayong gabi. Hindi na sinagot ni Clara ang pangiinsulto. Kumaripas siya ng takbo palabas ng hotel para maghanap ng masasakyan. Hindi niya napansin na naiwan niya ang kanyang maliit na notebook sa upuan ng sasakyan ni Sebastian. Isang notebook na naglalaman ng mga schedule ng doktor at mga listahan ng gastusin para sa isang pasyenteng may sakit sa puso. Nang maiwan si Sebastian sa loob ng kotse, napansin niya ang notebook. Dinampot niya ito. Ang balak ay itapon na lang sa labas, ngunit isang nakasingit na litrato ang nahulog mula rito. Isang litrato ng isang batang lalaki na nakangiti. May mga dimples na katulad ng sa kanya at mga matang kasing pungay ng kay Clara. Sa likod ng litrato ay may nakasulat, Theo's 4th birthday, my brave little warrior. Kumunot ang noo ni Sebastian. Ang bata ay kamukhang-kamukha niya nung nasa ganung edad siya. Isang mabilis na kalkulasyon sa kanyang isip. 5 taon na ang nakalilipas mula nang maghiwalay sila. Sino ang batang to, Clara? Bulong ni Sebastian sa sarili. Habang ang galit sa kanyang puso ay unti-unting napapalitan ng isang nakakalitong kaba. Hindi nakatulog si Sebastian ng gabing yon. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang litrato ng batang si Theo na nahulog mula sa notebook ni Clara. Ang mga mata ng bata, ang hugis ng ilong, at ang paraan ng pagngiti nito ay tila isang salamin ng sarili niyang kabataan. Hindi maaari. Mulong niya sa madilim na silid ng kanyang penthouse. Sabi niya, pera ang gusto niya. Sabi niya, may mga ibang lalaki siya. Ngunit isang bahagi ng kanyang isip ang nagsasabing may mali. Kung pera ang habol ni Clara, bakit tila pagod na pagod ito? Bakit luma ang kanyang suot? At bakit may mga listahan ng gamot na nagkakahalaga ng libo-libo sa kanyang notebook? Kinabukasan, pumasok si Clara na may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Halatang wala itong tulog at tila lumulutang ang isip. Ang mga kape, ang schedules para sa board meeting, at ang pirma para sa mga logistics report, handa na po lahat, sir.
Pabulong na saad ni Clara habang inilalapag ang mga papeles. Hindi siya tiningnan ni Sebastian. Sa halip, inilapag ng binata ang notebook sa ibabaw ng lamesa. Naiwan mo ito sa sasakyan kagabi. Bahagyang napaatras si Clara. Mabilis niyang kinuha ang notebook at nanginginig na tinignan kung naroon pa ang litrato sa loob. Nang makitang wala na ito sa singit ng mga pahina, namutla siya. Nasaan? Nasaan ang litratong narito? Tanong ni Clara. Ang boses ay puno ng takot. Sino ang batang yun, Clara? Matigas na tanong ni Sebastian. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa dalaga. Ang presensya niya ay tila sumasakal sa hangin sa loob ng silid. Anak mo ba yon? Sino ang ama? Isa ba yon sa mga lalaking sinasabi mong nagbibigay sa'yo ng pera? Huminga ng malalim si Clara. Alam niyang ito ang sandaling kailangan niyang maging pinakamatapang. Wala kang pakialam sa buhay ko sa labas ng opisina, Sebastian. Anak ko siya, oo. At sapat na yon. Anak mo siya sa loob ng 5 taon na nawala ka. Isang kalkulasyon lang, Clara. Maaari ko siyang maging anak. Sigaw ni Sebastian. Ang galit ay muling sumusulpot. Hindi sa'yo ang bata. Pagsisinungaling ni Clara. Kahit na nadudurog ang kanyang puso. Akala mo ba ikaw lang ang lalaki sa buhay ko noon? Sinasabi ko na sa'yo. Pera ang kailangan ko. At ang ama ni Theo? Binigay niya ang kailangan ko bago siya mawala. Isang malakas na hampas sa lamesa ang itinugo ni Sebastian. Umalis ka sa paningin ko bago ko makalimutang empleyado kita. Mabilis na lumabas si Clara. Ang mga luha ay hindi na mapigilan. Pagdating niya sa banyo ng mga empleyado, doon siya humagulgol. Hindi niya kayang sabihin kay Sebastian na si Theo ay may congenital heart defect. Hindi niya kayang sabihin na ang perang tinanggap niya mula noon sa ina ni Sebastian. Hindi niya kayang sabihin na ang perang tinanggap niya mula sa ina ni Sebastian noon ay naubos para sa unang operasyon ng bata. Natakot siya na kapag nalaman ni Sebastian ang totoo, kukunin nito ang bata sa kanya dahil sa yaman at kapangyarihan nito. Samantala, hindi tumigil si Sebastian. Dinampot niya ang kanyang telepono at tinawagan ng kanyang private investigator. Rico, kailangan ko ang lahat ng impormasyon tungkol kay Clara Monteclaro sa nakalipas na 5 taon. Kung saan siya tumira, sino ang mga kasama niya, at lalong-lalo na, alamin mo ang lahat tungkol sa batang nagngangalang Theo. Gusto kong resulta bago matapos ang araw na to. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang maliit na apartment, ang kapatid ni Clara na si Elena ay pilit na pinapainom ng tubig ang nangihinang si Theo. Tita, nasaan si Mama? Masakit po ang dibdib ko. Mahinang sabi ng bata. Darating na si Mama, anak. Nagtatrabaho lang siya para mabilhan ka ng malakas na gamot. Sagot ni Elena habang may luhang namumuo sa kanyang mga mata. Hindi alam ng magkapatid na sa labas ng kanilang apartment. Hindi alam ng magkapatid na sa labas ng kanilang apartment, isang itim na sasakyan ang nakaparada. Ang investigator ni Sebastian ay nagsisimula ng kumuha ng mga litrato. Ang katotohanan ay unti-unti nang kumakawala sa mga gapos ng nakaraan. At sa oras na malaman ni Sebastian ang tunay na halaga ng sakripisyo ni Clara, wala ng pera ang makakabayad sa sakit na idinulot niya. Hindi na nakapaghintay si Sebastian. Hindi na nakapaghintay si Sebastian sa formal na report ng kanyang investigator. Ang mga koordinadong ibinigay sa kanya sa pamamagitan ng text ay sapat na upang pasibaduhin niya ang kanyang sasakyan patungo sa isang lumang apartment complex sa isang siksik na bahagi ng lungsod. Malayo ito sa marangyang mundo na kinagagalawan niya. Dito, ang mga kalsada ay makitid. Ang amoy ng usok at kanal ay humahalo sa hangin. At ang ingay ng mga bata sa kalsada ay tila musika ng kahirapan. Dito ka ba talaga nakatira, Clara? Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa isang kupas na pintuang kulay asul. Bakit nasana siya nang makita niya ang isang pamilyar na bulto? Si Clara. Bit-bit ang isang supot ng mga gamot at isang maliit na plastik ng prutas. Pagod na pagod ang itsura nito.
Ang kanyang balikat ay bagsak at ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa dinadaanan. Hindi siya nakita ni Clara hanggang sa makarating ito sa harap ng kanyang pinto. Doon humarang si Sebastian. Sebastian? Halos mabitawan ni Clara ang kanyang bitbit. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman? Sino ang ama ng bata, Clara? Huwag mo akong sarsuhan ng mga kasinungalingan mo. Ang boses ni Sebastian ay mababa, ngunit puno ng otoridad. Sapat na upang manginig ang tuhod ng dalaga. Wala kang karapatang pumunta rito. Umalis ka na. Pilit na itinutulak ni Clara si Sebastian. Ngunit ang binata ay parang pader na hindi natitibag. Biglang bumukas ang pinto. Lumabas ang kapatid ni Clara na si Elena. Karga-karga ang isang batang lalaki na nakasuot ng manipis na sando. Ang bata ay maputla, may mga pawis sa noo, at may suot na maliit na nasal cannula para sa oxygen. Ate, ayaw tumigil ng ubo ni Teo. Sabi ni Elena, bago siya napatigil nang makita ang matangkad at mamahaling bihis na lalaki sa kanilang harap. Sabi ni Elena, bago siya napatigil nang makita ang matangkad at mamahaling bihis na lalaki sa kanilang harap. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Sebastian. Ang galit na kanina ay nagpapakulo sa kanyang dugo ay biglang naglaho. Pinalitan ng isang matinding kirot na hindi niya maipaliwanag. Tinitigan niya ang bata. Ang bata naman ay lumingon sa kanya. May pagtataka sa mga mata nito. Mama, sino po siya? Mahinang tanong ni Teo. Ang boses nito ay manipis at tila hirap huminga. Hindi nakasagot si Clara. Niyakap niya ang kanyang anak at kinuha ito mula kay Elena. Pumasok na tayo, Teo. Wala lang siya. Ngunit bago pa maisara ni Clara ang pinto, hinarang ito ni Sebastian gamit ang kanyang braso. Pumasok siya sa loob ng maliit na apartment. Ang silid ay maliit lamang. Isang lumang sofa, isang mesang puno ng bote ng gamot, at isang nebulizer machine sa sulok. Ito ba ang sinasabi mong pera? Tanong ni Sebastian. Ang boses niya ay nanginginig na ngayon sa emosyon habang inililibot ang tingin sa paligid. Ang perang kinuha mo sa pamilya ko. Dito ba napunta lahat? Sa pagpapagamot sa kanya? Napaupo si Clara sa sofa. Yakap-yakap si Theo na nagsisimula ng antukin. Ang kanyang mga balat kayo ay tuluyan ng gumuho. 5 taon, Sebastian. Simula ni Clara. Ang mga luha ay malayang dumadaloy. 5 taon kong pinasan ang lahat. Ang anak mo, may butas ang puso. Nung araw na iniwan kita, nalaman ko ang 2 bagay. Buntis ako at ang kapatid ko ay papakulong ng iyong ina. Kung hindi ako lalayo sa'yo, nanlaki ang mga mata ni Sebastian. Ano? Binigyan ako ng nanay mo ng pagpipilian. Ang kalayaan ng kapatid ko at ang pera para sa panganganak ko. O ang pananatili sa tabi mo habang winawasak niya ang pamilya ko. Pinili ko ang kaligtasan ninyong lahat. Sinigawan kita. Sinaktan kita. At nagmukha akong mukhang pera para lang mapilitan kang kamuhian ako. Dahil kung hindi mo ako kinamuhian, hindi ka lalayo. At hindi titigil ang nanay mo. Humagulgol na si Clara. Ang bata sa kanyang bisig ay nagising at pilit na pinapahid ang luha ng kanyang ina. Mama, don't cry. Napaluhod si Sebastian sa harap nila. Ang lahat ng galit na itinanim niya sa loob ng 5 taon ay naging abo. Ang babaeng inakala niyang traidor ay ang babaeng nagsakripisyo ng sariling kaligayahan upang iligtas ang pamilya nito at ang kanyang anak. Patawad, bulong ni Sebastian. Habang dahan-dahang hinahawakan ng maliit na kamay ni Theo. Patawad, Clara. Hindi ko alam. Wala akong alam. Ngayon alam mo na. Sabi ni Clara sa gitna ng hikbi. Ngayon, maaari mo na kaming iwan. Hindi namin kailangan ng awa mo. Hindi ako aalis. Matigas na sabi ni Sebastian habang tinititigan ng kanyang anak. Dadalhin ko kayo sa pinakamagaling na ospital. Tang nanay ko, pagbabayaran niya ang bawat luhang iniyak mo.
Sa maliit na silid na yon, sa gitna ng kahirapan at sakit, muling nagdugtong ang dalawang pusong matagal nang pinaghiwalay ng maling akala. Ngunit ang laban para sa buhay ni Theo ay nagsisimula pa lamang. Hindi na pinatagal ni Sebastian ang pananatili ni Clara sa maliit at madilim na apartment. Sa kabila ng mga protesta ng dalaga, mabilis na nagpatawag si Sebastian ng kanyang mga personal na security team at medical staff. Sa loob lamang ng 3 oras, ang mga gamit ni Clara ay nakaimpaking na at isang private ambulance ang naghihintay para ilipat si Theo sa isang espesyalistang ospital bago sila tumuloy sa tahanan ni Sebastian. Sebastian, hindi tayo pwedeng bigla-bigla na lang pumasok sa buhay mo ng ganito. Sebastian, hindi tayo pwedeng bigla-bigla na lang pumasok sa buhay mo ng ganito. Mahinang sabi ni Clara habang nakasakay sila sa marangyang SUV ni Sebastian. Ang mga magulang mo, ang media, ang mga sasabihin ng mga tao. Huwag mong isipin ang sasabihin nila, Clara. Putol ni Sebastian. Ang kanyang boses ay hindi na malamig, kundi puno ng determinasyon. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng dalaga. 5 taon akong naging bulag. Hahayaan ko pa ba na may mangyaring masama sa inyo ngayon? Ako nang bahala sa lahat. Ituring mo itong panimula ng pagbabayad ko sa lahat ng pagkukulang ko. Pagdating nila sa mansyon ni Sebastian sa Forbes Park, hindi makapaniwala si Elena sa kanangyaang nakikita. Ngunit para kay Clara, ang bawat kislap ng chandelier ay paalala ng mundong naglayo sa kanila noon. Ipinahanda ko na ang guest wing para sa inyo. May sariling nurse station doon para kay Theo. Bukas, darating ang pinakamagaling na pediatric cardiologist mula sa Amerika para suriin siya. Saad ni Sebastian, habang karga-karga ang mahimbing na natutulog na si Theo. Nang mailapag ang bata sa malambot at malapad na kama, hindi napigilan ni Sebastian na titigan ang mukha ng anak. Hinaplos niya ang buhok nito. Ang kanyang puso ay tila kinukurot ng pagsisisi. Kamukhang-kamukha ako siya, di ba? Bulong ni Sebastian. Lalo na kapag nakakunot ang noo habang natutulog. Tugon ni Clara na nakatayo sa tabi niya. Siyang nagbigay sa akin ng lakas para bumangon araw-araw, Sebastian. Siya lang ang dahilan kung bakit kinaya kong tiisin ang lahat ng pang-iinsulto mo sa opisina. Napayo ko si Sebastian. Patawarin mo ako, Clara. Sa tindi ng galit ko, hindi ko nakita ang katotohanan. Akala mo pera lang ang mahalaga sa akin. Pagpapatuloy ni Clara. Siguro nga'y naging mahusay akong aktres. Pero, ginawa ko lang yun dahil natatakot ako sa mami mo. Sinabi niya sa akin noon na kung hindi ako lalayo, sisiguraduhin niyang mabubulok sa kulungan ng kapatid ko. Sa kasong hindi niya malulusutan. Tumayo si Sebastian. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Si Mama, hindi ko akalaing magagawa niya yon sa sarili niyang apo. Pinagkait niya sa akin ang karapatang maging ama. Maya-maya, tumunog ang telepono ni Sebastian. Ang kanyang ina, si Doña Aurora. Sebastian, balita ko ay may mga basura kang dinala sa mansyon mo. Anong iniisip mo? Baka nakakalimutan mong nakatakda kang magpakasal kay Bianca sa susunod na buwan. Ang matinis na boses ng kanyang ina ay dinig hanggang kay Clara. Hindi kumurap si Sebastian. Ang basurang tinutukoy mo, Ma, ay ang babaeng mahal ko at ang kaisa-isa mong apo. At tungkol sa kasal kay Bianca, tapos na yon. Huwag na huwag kang magtatangkang lumapit sa mansyon ko. Kung ayaw mong kalimutan kong ina kita. Agad niyang pinatay ang tawag. Tumingin siya kay Clara at nakita ang takot sa mga mata nito. Huwag kang matakot, Clara. Hindi na nila kayo mahahawakan. Dito sa loob ng bahay na to, kayo ang batas. At sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, walang pera, walang kapangyarihan, at walang sekreto ang muling makakapaghiwalay sa atin. Kinuha ni Sebastian ang kamay ni Clara at dinala ito sa kanyang puso. Nararamdaman mo ba? Ito ang pintig na ikaw ang may-ari. Nung akala ko ay pera ang dahilan ng pag-alis mo, tumigil ang buhay ko. Pero ngayon, gagawin ko ang lahat para lang dugtungan ang buhay ng anak natin. Ngunit sa kabila ng mga pangako, alam ni Clara na hindi basta-basta susuko ang pamilya ni Sebastian.
Ang muling pagsasama nila ay simula pa lamang ng isang malaking bagyo na susubok sa kanilang katatagan. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ni Sebastian ay tila isang babala ng paparating na unos. Habang unti-unting nasasanay si Clara sa bagong kapaligiran, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkailang. Bawat sulok ng bahay ay tila may matang nakamasid sa kanya. Ang mga katulong na nagbubulong-bulungan sa kanyang pagbabalik, at ang mga security guard na tila laging alerto. Isang hapon, habang binabantayan ni Clara si Theo, nakasulukuyang sumasailalim sa mga preliminary test ng mga doktor, sa loob ng silid nito, isang malakas na tunog ng takong ang bumasag sa katahimikan ng hallway. Bumukas ang pinto, at pumasok ang isang babaeng bihis na bihis sa isang mamahaling red dress. Si Bianca, ang babaeng itinakda ng pamilya Villaraza para kay Sebastian. So it's true, ani ni Bianca, habang tinatanggal ang kanyang sunglasses at tinitingnan si Clara mula ulo hanggang paa. The gold digger is back at may bitbit pang bata para masigurado ang mana. Tumayo si Clara. Pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi ako narito para sa pera, Bianca. Narito ako para sa kaligtasan ng anak ko. Anak? O tiket para sa marangyang buhay? Tumawa si Bianca. Isang tawang puno ng pangungutya. Lumapit siya kay Clara at bumulong. Akala mo ba'y hahayaan ka ni Tita Aurora? Sebastian is mine, Clara. He's a billionaire. A man of status. Hindi siya babagay sa isang babaeng galing sa putika na katulad mo. Ang batang yan, baka nga hindi pa kay Sebastian yan. Baka gawa-gawa mo lang para makabalik. Lumabas ka. Isang malamig na boses ang narinig mula sa pinto. Naroon si Sebastian. Madilim ang mukha at nakayukom ang mga palad. Sebastian, darling, I was just checking on your guest. Paglalambing ni Bianca. Ngunit hindi siya tinignan ng binata. I said get out, Bianca. At sabihin mo sa nanay ko, kung gagamitin ka niya para guluhin ang pamilya ko, magsisisi kayong dalawa. Magsisisi kayong dalawa. Hindi mo ako pag-aari. At hindi ako magpapakasal sa isang babaeng kayang mang-insulto ng isang batang may sakit. Banta ni Sebastian. Padabog na lumabas si Bianca. Ngunit bago siya tuluyang makaalis, nag-iwan siya ng isang makahulugang tingin kay Clara. Hindi pa tayo tapos. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Kapag wala na ang proteksyon ni Sebastian. Nang makalabas si Bianca ay agad na naluwag ang balikat ni Clara. Sebastian, baka tama siya. Baka mas lalo lang kaming mga anib dito. Ang pamilya mo. Shh! Hinawakan ni Sebastian ang pisngi ni Clara. Walang makakapanakit sa inyo. I'm doubling the security. At tungkol sa operasyon ni Theo, nakaset na ito sa susunod na linggo. I have moved all my funds to a private account na walang access si Mama. Walang makakapigil sa paggaling ng anak natin. Ngunit sa likod ng mga pangakong ito, may lihim na nagaganap. Sa isang eksklusibong restaurant, magkausap si Doña Aurora at Bianca. Hindi natin hahayaang matuloy ang operasyon na yan sa ilalim ng pangalan ni Sebastian. Wika ni Doña Aurora, habang humihigop ng tsaa. Kapag gumaling ang batang yan, lalong hindi aalis si Clara. Kailangan nating palabasin na ang perang gagamitin ni Sebastian ay galing sa kumpanya na hindi otorisado. I want him to face a board crisis. Kapag nagkagulo ang kumpanya, mapipilitan siyang bumalik sa atin. At paano po ang bata? Tanong ni Bianca. Ang bata ay isang hadlang. Malamig na sagot ng matanda. Kung kailangang maantala ang operasyon para matauhan si Sebastian, gagawin natin. Hindi alam ni Sebastian ang kanyang sariling ina ay handang isakripisyo ang buhay ng sarili nitong apo para lamang sa kapangyarihan at pride. Ang laban ni Clara at Sebastian ay hindi na lamang tungkol sa kanilang pag-ibig, kundi isang karera, laban sa oras para sa buhay ni Theo. Habang naghahapunan sila ng gabing yon, napansin ni Sebastian ang pananahimik ni Clara. Anong iniisip mo? Tanong niya. Iniisip ko lang,
Paano kung bumalik tayo sa dati? Yung walang pera, walang mansyon, pero walang gustong pumatay sa atin. Malungkot na sagot ni Clara. Gagawin nating maayos ang lahat, Clara. Pangako. Bulong ni Sebastian habang hinahalikan ng kamay ng dalaga. Ngunit sa labas ng mansyon, isang bagong panganib ang naghihintay. Isang order para sa audit ng kumpanya na layuning pabagsakin ang kredibilidad ni Sebastian sa mismong araw ng operasyon ni Theo. Ito ang araw na pinakahihintay at kinakatakutan ng lahat, ang operasyon ni Theo. Mula pa madaling araw ay abala na ang medical staff sa paghahanda sa bata. Si Clara ay hindi mabitawan ng kamay ng anak. Ang kanyang mga labi ay walang tigil sa pagbulong ng mga panalangin. Mama, matutulog lang po ba ako? Tanong ni Theo. Ang boses ay tila manipis na sinulit. Oo anak, pagising mo, hindi na mapapagod ang puso mo. Makakapaglaro ka na sa labas nang hindi hinihingal. Nakangiting sagot ni Clara. Kahit na ang totoo ay gusto na niyang humagulgol sa kaba. Si Sebastian ay nasa tabi nila. Mahigpit ang hawak sa balikat ni Clara. Nandito lang kami, Theo. Hindi kami aalis. Ngunit sa gitna ng emosyonal na sandaling yon, biglang nagkagulo sa labas ng silid. Pumasok si Rico, ang kanyang private investigator at tapat na tauhan, na pawis. Sir, kailangan niyo makita to. Seryosong sabi ni Rico. Inilabas ni Rico ang kanyang tablet. Ang balita sa telebisyon at sa social media ay mabilis na kumakalat. Villaraza Group CEO, accused of embezzlement? Board of Directors calls for emergency ousting. Anong kalokohan to? Singhal ni Sebastian. Sir, may nag-leak na mga dokumento na nagsasabing ginamit niyo ang pondo ng kumpanya para sa personal medical expenses na hindi dumaan sa board. May mga pulis at media na ngayon sa main office. Ang stock ng kumpanya ay bumubulusok. Kung hindi kayo sisipot sa board meeting sa loob ng 1 oras, tuluyan na nilang kukunin ang posisyon mo at i-freeze lahat ng inyong assets, kasama ang pambayad sa ospital na to. Nanlalamig na napatingin si Sebastian kay Clara. Ito ang plano ng kanyang ina. Isang bitag na sadyang inilaan sa oras ng operasyon ni Theo. Kung mananatili siya rito, mawawalan siya ng pondo at kapangyarihan para protektahan ng mag-ina. Kung aalis naman siya, maiwan niyang mag-isa si Clara sa pinakamahirap na sandali. Sebastian, pumunta ka na. Pabulong na sabi ni Clara. Narinig niya ang lahat. Hindi kita iiwan dito, Clara. Hahayaan ko ng kumpanya. Huwag lang kayo. Matigas na sabi ni Sebastian. Hindi. Kung mawawalang posisyon mo, mas madali tayong madudurog ni Doña Aurora. Kailangan mong protektahan ang pangalan mo para maprotektahan kami. Kaya ko na rito. Sanay akong lumaban mag-isa. Di ba? Pilit ng ngiti ni Clara. Bagamat nanginginig ang kanyang buong katawan. Hinalikan ni Sebastian si Clara ng matagal. Isang halik na puno ng pangako at sakit. 1 oras lang. Tatapusin ko lang ang gulo sa board at babalik ako bago matapos ang operasyon ni Theo. Rico, bantayan mo sila. Kahit lang huwag mong papapasukin dito. Habang papasok si Theo sa operating room, mabilis na humururot ang sasakyan ni Sebastian patungo sa kumpanya. Ngunit sa lobby pa lamang, hinarang na siya ng mga reporter at ni Bianca. Sebastian, it's over. Just sign the resignation and come with me. My father can save your reputation. Sabi ni Bianca, may ngisi ng tagumpay. Hindi siya pinansin ni Sebastian. Tuloy-tuloy siyang pumasok sa boardroom kung saan naghihintay ang kanyang ina at mga board members. Ma, seryoso ka ba? Isasakripisyo mo ang buhay ng apo mo para lang sa kontrol? Mulyaw ni Sebastian, pagkapasok na pagkapasok. Apo? I don't see an ear, Sebastian. I only see a mistake. Malamig na sagot ni Doña Aurora. Sign the paper, and I might consider paying for the remaining hospital bills. Samantala sa ospital,
Habang naghihintay si Clara sa labas ng operating room, biglang namatay ang mga ilaw sa buong floor. Ang emergency lights ay hindi bumukas agad. Anong nangyayari? Sigaw ni Clara. Ma'am, may problem po sa power grid ng hospital. Sinabotahe ang main line. Sabi ng isang nurse na nagtatakbo. Napatayo si Clara. Ang kanyang anak ay nasa gitna ng operasyon. Ang mga makina, ang oxygen, ang life support, lahat yon ay nangangailangan ng kuryente. Sa dilim ng hallway, naramdaman ni Clara ang tunay na bagsik ng mga taong mayayaman na tila walang kaluluwa. Hindi! Hagulgol ni Clara habang kinakapa ang pader. Huwag ang anak ko! Kunin niyo na ang lahat! Huwag lang ang anak ko! Dito na masusubok ang lahat. Habang nakikipagbakbakan si Sebastian sa boardroom, gamit ang kanyang talino, si Clara naman ay kailangang humanap ng paraan para maisalba ang kanyang anak. Ang katahimikan sa loob ng ospital ay napalitan ng alarma at kalituhan. Sa dilim ng pasilyo, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay mga flashlight ng mga nurse. Sa loob ng operating room, ang buhay ni Theo ay nakasalalay sa isang battery-operated backup na tumatagal lamang ng ilang minuto. Nasaan ang engineer? Bakit hindi gumagana ang generator? Sigaw ni Clara sa isang staff, ngunit walang makasagot sa kanya. Naramdaman ni Clara na hindi ito aksidente. Alam niya ang takbo ng isip ng mga Villaraza. Gagawin nilang lahat para magmukhang aksidente ang anumang trahedya. Sa gitna ng takot, biglang nag-alab ang galit sa puso ni Clara. Tumakbo siya patungo sa maintenance room sa basement. Bitbit ang galit ng isang inang inagawan ng lahat. Hindi niyo papatayin ang anak ko! Singhal niya habang binabagtas ang madilim na hagdan. Nang marating niya ang basement, nakita niya ang isang lalaking may suot na jacket na pilit sinisira ang main switch ng generator. Hindi nag-isip si Clara. Dinampot niya ang isang mabigat na fire extinguisher sa gilid at buong lakas na inihampas ito sa likod ng lalaki. Sa pagbagsak ng lalaki, mabilis na hinalungkat ni Clara ang control panel. Kahit wala siyang alam sa kuryente, nakita niyang isang wire na sadyang pinutol. Gamit ang kanyang panyas at lakas ng loob, pinilit niyang pinagdugtong ang mga dulo nito. Hindi alintana kung makuryente siya. Isang kislap, isang ugong, at muling nabuhay ang mga ilaw sa buong gusali. Napaupo si Clara sa sahig. Nanginginig ang mga kamay at puno ng grasa ang kanyang mukha, ngunit may ngiti ng tagumpay. Laban tayo! Laban anak! Samantala, sa boardroom ng Villaraza Group, ang tensyon ay abot langit. Nakatayo si Doña Aurora sa dulo ng lamesa. Hawak ang dokumentong nagpapaalis kay Sebastian. Pirmahan mo na ito, Sebastian. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka ng mga pulis sa labas. Malamig na sabi ng matanda. Ngunit sa halip na matakot, tumawa si Sebastian. Isang tawa na nagpatayo ng balahibo ng lahat ng naroon. Inilabas niya ang kanyang sariling cellphone at may pinindot na button. Isang video ang biglang lumabas sa malaking screen ng boardroom. Ito ay isang palihim na video recording sa isang restaurant. Malinaw na maririnig ang boses ni Doña Aurora at Bianca na nagpaplano kung paano i-freeze ang pondo ng kumpanya at kung paano aayusin ang kuryente sa ospital. Anong kalokohan to? Sigaw ni Bianca. Namumutla habang nakatingin sa screen. Yan ang tinatawag na insurance. Seryosong sabi ni Sebastian. Rico, my investigator, has been bugging your meetings since the day you tried to threaten Clara. Ma, hindi lang embezzlement ang kakaharapin ninyo. Attempted murder ito. Isang utos ko lang at ang video na ito ay mapupunta sa pulisya at lahat ng news outlet sa bansa. Napaupo si Doña Aurora. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pride ay ngayon ay puno ng takot. Ano ang gusto mo? Pabulong na tanong ng matanda. Simple lang. Iurong niyo lahat ng reklamo. Mag-resign ka sa board, ma. At ikaw, Bianca, aalis ka ng bansa ngayong gabi. At hindi ka na magpapakita sa amin.
Kung hindi, lumapit si Sebastian sa kanyang ina. Ipapakita ko sa inyo kung gaano ako kalupit kapag pamilya ko ng kinalaban nyo. Wala silang nagawa kundi ang sumunod. Sa isang iglap, nabawi ni Sebastian ang kontrol sa kumpanya. Ngunit ang isip niya ay nasa ospital pa rin. Mabilis siyang tumakbo palabas. Hindi inalintana ang mga reporter. Habang nagmamaneho siya pabalik, tumawag si Rico. Sir, okay ng kuryente. Si Ma'am Clara, siyang gumawa ng paraan sa basement. At ang operasyon kakatapos lang po. Nang makarating si Sebastian sa ospital, nakita niya si Clara sa labas ng recovery room. Marungis ang damit at may sugat sa kamay. Pero nakangiti habang nakatingin sa loob ng salamin. Success ang operation, Sebastian. Umiiyak na sabi ni Clara nang makita siya. Ang puso ni Teo, maayos na. Tiyakap ng mahigpit ni Sebastian si Clara. Patawad kung wala ako sa tabi mo kanina. Pero, hindi na nila tayo magagalaw. Malaya na tayo, Clara. Malaya na tayo. Ngunit habang nagdiriwang sila, isang huling pagsubok ang hindi nila inaasahan. Isang tao sa nakaraan ni Clara ang lilitaw upang bawiin ang utang na hindi kailanman nabayaran ng pera. Naging matagumpay ang paglipat ni Teo sa isang pribadong suite. Bagaman may mga tubo pa sa katawan, ang kulay ng kanyang balat ay hindi na maputla. Tanda na maayos na ang daloy ng dugo sa kanyang maliit na puso. Sa loob ng silid, sa wakas ay nakaramdam ng kapayapaan sina Clara at Sebastian. Magpahinga ka na muna, Clara. Ako nang magbabantay sa kanya. Malambing na sabi ni Sebastian habang inaayos ang kumot ng dalaga sa sofa. Salamat, Sebastian. Hindi ko alam kung nasaan kami ngayon kung wala ka. Tugon ni Clara. Ngunit ang katahimikang yon ay muling nabasag nang tumunog ang cellphone ni Clara. Isang unregistered number ang tumatawag. Sa kaba na baka tungkol ito sa ospital, ay sinagot niya ito. Hello? Clara! Kumusta ang buhay Reyna sa piling ng isang bilyonaryo? Isang malalim at pamilyar na boses ang narinig niya. Isang boses na nagpabilis ng tibok ng puso niya sa takot. Marco? Nanginig ang boses ni Clara. Si Marco. Ang lalaking tumulong sa kanya noong siya ay buntis at nagtatago sa probinsya. Ngunit hindi ito simpleng tulong. Si Marco ay isang leader ng sindikato sa kanilang bayan na nagpahiram sa kanya ng pera para sa unang gamot ni Teo. Pera na may kaakibat na kondisyon. Huwag mong kalimutan, Clara. Binuhay ko ang anak mo noon. At ang perang hiniram mo, may interest na yon na hindi kayang bayaran ng kahit anong pasasalamat. Nabalitaan kong tungkol sa inyo ni Sebastian Villaraza. Mukhang marami siyang pera. Baka naman pwedeng makihati. Huwag mong idadamay ang pamilya ko, Marco. Babayaran kita. Bigyan mo lang ako ng oras. Pabulong na sigaw ni Clara. Pilit na hindi naririnig ni Sebastian na kasalukuyang kausap ang doktor sa labas. May 3 araw ka, Clara. 1,000,000 piso sa bawat taong pinahiram kita. Kung hindi, baka ang susunod na balitang marinig mo ay tungkol sa isang aksidente sa loob mismo ng ospital na yan. Alam mo ang kakayahan ko. Naputo lang linya. Napasandal si Clara sa pader. Tila nauubusan ng hangin. Hindi pa man siya nakakabangon sa gulo ng mga Villaraza. Heto na naman ang isang multo ng nakaraan. Nang pumasok si Sebastian, agad niyang napansin ang pumumutla ni Clara. Sino ang tumawag? May problema ba? Wala. Wala, Sebastian. Isang wrong call lang. Pagsisinungaling ni Clara. Ayaw na niyang dagdagan ang iniisip ni Sebastian. Alam niyang kapag nalaman ni Sebastian ang tungkol kay Marco, gagamit ito ng dahas at ayaw na ni Clara ng higit pang gulo. Kinabukasan, habang tulog si Sebastian sa tabi ni Teo, palihim na lumabas si Clara para makipagkita kay Marco sa isang lumang bodega malapit sa pier. Clara, lalong gumaganda ang buhay mo ah. Bungad ni Marco habang pinaglalaruan ng isang balisong. Kasama nito ang 2 tauhang mukhang kriminal.
Narito ang mga alahas ko at ang natitira kong ipon. Inilapag ni Clara ang isang maliit na bag. Yan lang ang meron ako ngayon. Hayaan mo na kami. Tumawa si Marco at itinapon ang bag sa sahig. Maria lang ito, Clara. Ang gusto ko ay ang access sa account ni Sebastian. O di kaya naman, dalhin mo ang anak mo sa akin. Siguradong magbabayad si Sebastian ng 10 beses ang halagang hinihingi ko para makuha siya ulit. Huwag mong susubukan. Sigaw ni Clara. Talaga? Akmang susunggaba ni Marco si Clara nang biglang bumukas ang pinto ng bodega. Isang grupo ng mga armadong lalaki ang pumasok at sa gitna nila ay si Sebastian. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Akala mo ba hindi ko malalaman, Clara? Sabi ni Sebastian habang lumalapit sa kanya. Nilagyan ko ng tracker ang phone mo dahil alam kong may tinatago ka. Humarap si Sebastian kay Marco. Ikaw bang nagpapahiram ng pera sa asawa ko? Narito ang kabayaran mo. Inihagis si Sebastian ang isang envelope. Pero hindi pera ang laman, kundi mga litrato ng mga iligal na gawain ni Marco na nakuha ni Rico sa loob lamang ng magdamag. Lahat ng pulis sa Maynila ay papunta na rito, Marco. Ang utang ni Clara sa'yo ay bayad na sa oras na mabulok ka sa kulungan. Malamig na sabi ni Sebastian. Nagkaroon ng kaguluhan. Ngunit mabilis na na-overpower ng security ni Sebastian ang mga tauhan ni Marco. Sa gitna ng takot, niyakap ni Sebastian si Clara. Kailan mo ba matututunan na hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng bigat ng mag-isa? Bulong ni Sebastian sa kanyang tenga. Natatakot lang akong mawala kayo. Hikbi ni Clara. Hindi na yun mangyayari. Tapos ang pagtatago. Mula ngayon, ang bawat utang ng nakaraan, sabay nating babayaran ng pagmamahal. Ngunit habang papunta sila sa sasakyan, isang huling tingin ni Marco ang nagbigay ng kilabot kay Clara. Alam niyang bagaman ligtas na sila, ang sugat ng kahapon ay mangangailangan pa ng mahabang panahon para tuluyang maghilom. Matapos ang kaguluhan kay Marco, dinala ni Sebastian si Clara pabalik sa ospital. Ngunit hindi sila pumasok sa loob. Tumigil sila sa garden ng ospital upang huminga. Ang bawat hininga ni Clara ay puno ng pait at pagod. Clara, bakit hindi mo sinabi? Malumanay. Ngunit may hapdi na tanong ni Sebastian. Bakit hinayaan mo si Marco ang naging takbuhan mo noon? Maaari mo akong tawagan kahit galit ako. Hindi ko hahayaang kumapit ka sa patalim. Paano, Sebastian? Hinarap siya ni Clara. Ang mga mata ay namumula. Ang nanay mo ang nagtaboy sa akin. Ang mga tauhan niyo ang nagbabantay sa bawat galaw ko. Si Marco lang ang tanging tao sa probinsya na hindi takot sa pangalan ng mga Villaraza. Biglang isang itim na vintage car ang huminto sa tapat ng garden. Isang matandang lalaki na may hawak na tungkod ang bumaba. Siya si Don Alberto Villaraza, ang ama ni Sebastian, na balitang nasa ibang bansa para magpagaling. Ngunit sa katotohanan ay matagal nang ikinulong ng sarili niyang asawa sa isang rest house dahil sa hindi nito pagkakasundo. Papa? Gulat na sambit ni Sebastian. Lumingon ang matanda. Ang kanyang mukha ay bakas ng karamdaman, pero ang kanyang mga mata ay matalino at mapagmasid. Lumapit siya kina Clara at Sebastian. Narinig ko ang lahat ng nangyari sa board meeting, Sebastian. Panimula ni Don Alberto. At narinig ko rin ang tungkol sa apo ko. Tumayo ng tuwid si Sebastian. Tila inihahanda ang sarili sa isang pakikipagtuos. Kung narito ka para protektahan si Mama, mas mabuti pang umalis ka na pa. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya kay Theo. Umiling ang matanda. Tumingin siya kay Clara na may matinding pagsisisi. Narito ako para humingi ng tawad. Clara, anak, alam ko ang ginawa ni Aurora 5 taon nang nakalilipas. Hindi ko siya napigilan dahil noon ay kasagsagan ng aking stroke. Ginamit niyang kalagayan ko para manipulahin ang lahat. Kinuha ni Don Alberto ang isang maliit na susi mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Sebastian. Iyan ang susi sa isang safe deposit box sa Switzerland. Iyan ang pondong inilaan ko para sa iyo.
at sa magiging pamilya mo. Malayo sa kontrol ng kumpanya at sa iyong ina. Itinago ko yan dahil alam kong darating ang araw na gagawa ng paraan si Aurora para ipitin ka. Bakit ngayon lang pa? Tanong ni Sebastian. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Dahil ngayon ko lang nakita na handa ka ng manindigan para sa tunay na mahalaga. Sagot ni Don Alberto. Lumingon siya kay Clara. Clara, ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa anak ko. Pinutunayan mo na ang pag-ibig ay hindi nabibili ng kahit anong yaman. Patawarin mo ang pamilyang ito sa pagpapaiyak sa iyo. Napaluha si Clara. Sa gitna ng lahat ng pangalipusta ni Doña Aurora, ang marinig ang mga salitang yun mula sa puno ng pamilya ay tila isang haplos sa kanyang sugatang puso. Salamat po, Don Alberto. Pabulong na sabi ni Clara. Huwag mo na akong tawaging Don Alberto. Lolo na ako, di ba? Gusto kong makita ang apo ko. Nakangiting sabi ng matanda. Pumasok silang tatlo sa silid ni Theo. Nang makita ni Don Alberto ang bata, hindi napigilan ng matanda ang maiyak. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Theo. At sa unang pagkakataon, ang tatlong henerasyon ng mga Villaraza ay nagkasama-sama. Hindi dahil sa pera o kumpanya, kundi dahil sa dugong nagbubuklod sa kanila. Ngunit sa labas ng ospital, isang huling pagtatangka ang ginawa ni Doña Aurora. Alam niyang kapag nagkaayos ang kanyang asawa at si Sebastian, tuluyan na siyang mawawala ng kapangyarihan. Kung hindi ko makukuha ang kumpanya, walang makakakuha. Bulong ni Doña Aurora sa kanyang sarili. Habang may tinatawagan sa telepono, isang huling twist ang inihahanda niya. Isang revelasyon tungkol sa tunay na pagkatao ni Clara na maging si Sebastian ay hindi pa alam. Habang nagkakaisa ang mga puso sa loob ng silid ni Theo, si Doña Aurora ay nasa kanyang mansyon. Pilit na hinahalukay ang nakaraan ni Clara. Hindi siya makapaniwala na isang simpleng dalaga lang ang makapagpapabagsak sa kanya. Sa tulong ng isang retiradong detective, isang lumang dokumento ang inilapag sa kanyang mesa. Hindi maaari. Bulong ni Doña Aurora habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang batang ito, siyang nawawalang anak ng mga Montemayor. Ang mga Montemayor ang pinakakaribal ng mga Villaraza noong dekada 90. Isang pamilyang mas mayaman at mas makapangyarihan. Ngunit naglaho sa mata ng publiko matapos ang isang trahedya sa dagat kung saan nawala ang kanilang kaisa-isang tagapagmana. Samantala sa ospital, masayang nag-uusap sina Sebastian at Don Alberto tungkol sa kinabukasan ni Clara at Theo. Ngunit ang usapan yon ay naputol nang pumasok si Rico na may dalang isang matandang babae na nakasuot ng uniforme ng isang yaya. Ma'am Clara, may gustong kumausap sa inyo. Ani ni Rico. Nang makita ni Clara ang matandang babae, tila may kung anong alaala ang kumiliti sa kanyang isip. Nanay Ising? Clara. Oh, Maria Clara Montemayor. Umiiyak na sabi ng matanda. Lumuhod ito sa harap ni Clara. Patawarin mo ako, anak. Itinago kita sa probinsya at pinalitan ng iyong apelyido para iligtas ka sa mga taong pumatay sa mga magulang mo. Pero hindi ko na kayang makita kang inaapi. Dahil lang sa akala nila ay wala kang pinagmulan. Nanlaki ang mga mata ni na Sebastian at Don Alberto. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Sebastian. Inilabas ni Nanay Ising ang isang gintong laket na may tatak ng pamilya Montemayor. Isang laket na laging suot ni Clara mula bata pa siya, ngunit akala niya ay simpleng agimat lamang. Si Clara ang kaisa-isang nakaligtas sa sunog at pagsabog ng yate ng mga Montemayor 20 taon ang nakakalipas. Paliwanag ni Nanay Ising. Siya ang tunay na tagapagmana ng Montemayor Estates at ang lahat ng lupain sa Katimugan. Mas matanda at mas malawak ang kayamanan nila kaysa kahit sinong Villaraza. Tila tumigil ang mundo ni Sebastian. Ang babaeng sinabihan niyang mukhang pera at galing sa putikan ay ang nawawalang prinsesa ng pinakamataas na pamilya sa bansa.
Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Aurora. Bit-bit ang mga dokumentong nakuha niya. Pero sa halip na puot, takot ang bakas sa kanyang mukha. Nalaman na rin niya ang totoo. Kaya mo ba siya pinalayo noon, Aurora? Malamig na tanong ni Don Alberto. Dahil alam mong kung nalaman ng publiko na isang Montemayor ang mapapangasawa ni Sebastian, lalamunin ng pamilya niya ang kumpanya natin? Hindi makapagsalita si Doña Aurora. Ang kanyang plano na hiyain si Clara gamit ang nakaraan nito ay bumalik sa kanya. Kung dati ay tinitingnan niya si Clara bilang isang basura, ngayon ay kailangan niyang tingalain ang dalaga bilang may-ari ng halos kalahati ng mga lupain kung saan nakatayo ang kanilang mga negosyo. Sebastian, mahinang tawag ni Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan. Hindi ko alam. Wala akong alam tungkol dito. Ang alam ko lang ay ang hirap na pinagdaanan natin. Hinawakan ni Sebastian ang mga kamay ni Clara. Hindi mahalaga kung sino ka, Clara. Montemayor ka man o Monteclaro. Ikaw ang babaeng minahal ko nung wala pa akong alam sa yaman. Pero ngayon, tumingin si Sebastian sa kanyang ina. Ngayon ay wala na kayong masasabi. Ang babaeng minaliit nyo ay ang siyang magliligtas o wawasak sa lahat ng meron tayo. Si Clara, na dati ay umuyuko sa harap ng mga Villaraza, ay dahan-dahang tumayo ng tuwid. Hindi dahil sa yaman na nalaman niya, kundi dahil sa dangal na binalita sa kanya. Hindi ko kailangan ng yaman ng mga Montemayor para patunayan ang halaga ko, sabi ni Clara, habang nakatingin ng diretso kay Doña Aurora. Pero gagamitin kong bawat sentimo nito para siguraduhin na wala ng ibang inang magdurusa sa kamay niyo. Ito na ang simula ng pagbaliktad ng tadhana. Ang dalagang nagmakaawa para sa barya, ngayon ay may hawak na ng kapalaran ng mga taong nagpahirap sa kanya. Ang dalagang nagmakaawa para sa barya, ngayon ay may hawak na ng kapalaran ng mga taong nagpahirap sa kanya. Ang balita tungkol sa paglitaw ng tunay na tagapagmana ng mga Montemayor ay parang isang wildfire na kumalat sa buong bansa. Ang mga pahayagan at news sites ay punong-puno ng larawan ni Clara. Ang dating simpleng sekretarya ay naging mukhang the greatest comeback of the decade. Sa loob ng isang linggo, dinala si Theo sa isang espesyal na wing ng ospital na binili mismo ng Montemayor Foundation para sa mga bata. Si Clara naman, sa tulong ng mga abogado ng kanyang tunay na pamilya at sa gabay ni Sebastian, ay nagsimulang kilalanin ang lawak ng kanyang pag-aari. Hindi ko akalain na ganito pala kabigat ang responsibilidad na to. Buntong hininga ni Clara habang tinitingnan ang mga titulo ng lupa at mga stock certificates sa harap niya. Nasa tabi niya si Sebastian, na ngayon ay nagsisilbing kanyang sandigan. You were born for this, Clara. Ang tapang na pinakita mo nung wala ka pang kahit ano ay sapat na patunay na kaya mong pamunuan ang lahat ng to. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-aayos, dumating ang isang balita na yumanig sa Villaraza Group. Dahil sa mga iligal na transaksyon ni Doña Aurora na nabuksan sa investigasyon ni Sebastian, ang kumpanya ng mga Villaraza ay naharap sa bangkrota. Ang mga investors ay isa-isang bumibitaw. Sebastian, kailangan nating mag-usap, sabi ni Don Alberto na pumasok sa silid. Ang matanda ay mukhang pagod. Ang kumpanyang itinayo ko ng ilang dekada ay guguho na dahil sa mga pagkakamali ng iyong ina. Ang mga utang ay lampas na sa ating kapasidad. Napatingin si Sebastian sa kanyang ama pagkatapos ay kay Clara. Ito ang irony ng tadhana. Ang kumpanyang naging dahilan ng paghihiwalay nila noon ay ngayon ay nasa bingit ng kamatayan. At ang tanging makapagliligtas dito ay ang babaeng itinaboy nila. Clara, panimula ni Sebastian, ngunit agad siyang pinigilan ng dalaga. Alam kong iniisip mo, Sebastian. Alam ko rin ang iniisip ni Don Alberto, sabi ni Clara. Tumayo siya at hinarap ang dalawang lalaki. Sa loob ng 5 taon, ang pera ang naging hadlang sa atin. Ginamit ito para saktan ako. Para ilayo ako sa'yo at para hayaang magdusang anak ko.
Lumapit si Clara kay Don Alberto, pero hindi ako katulad ni Doña Aurora. Hindi ko gagamitin ang kapangyarihan ko para manira. I will buy the majority shares of the Villaraza Group. Gagawin ko itong subsidiary ng mga Montemayor Estates. Nanlaki ang mga mata ni Don Alberto. Ililigtas mo kami? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ng pamilyang ito sa'yo? Hindi ko ito ginagawa para kay Doña Aurora. Seryosong sagot ni Clara. Ginagawa ko ito para sa'yo, Don Alberto. Dahil tinanggap mo kami. Ginagawa ko ito para kay Sebastian. Dahil siya ang ama ng anak ko. At higit sa lahat, ginagawa ko ito para kay Theo. Ayokong lumaki ang anak ko na may bitbit na galit at angka na bagsak. Ngunit may isang kondisyon si Clara. Ang lahat ng shares na bibilhin ko ay papangalan ko kay Theo. At si Doña Aurora, siya ay tuluyang aalisin sa anumang posisyon at haharapin niya ang lahat ng kasong isinampalaban sa kanya. Walang piyansa, walang areglo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Sebastian ang tunay na lakas ni Clara. Hindi na ito ang babaeng umiiyak sa ulan. Ito na ang babaeng nagpapatakbo ng ulan. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Theo, lumabas sina Clara at Sebastian sa balkonahe ng ospital. Masyado ka ng maraming ginagawa para sa amin, Clara. Bulong ni Sebastian habang niyayakap siya mula sa likod. Sapat ng 5 taon ng pagiging mahina, Sebastian. Ngayon, sisiguraduhin ko na wala nang makakaapak sa atin. Tugon ni Clara. Pero sa kabila ng lahat ng yaman na to, alam mo ba kung ano ang pinaka-importanting pag-aari ko? Ano? Ang pangakong hindi mo na ako muling iiwan. Kahit gaano pa karami ang perang itapon sa harap natin. Hinalikan ni Sebastian ang tuktok ng ulo ni Clara. Hinding-hindi na. May Queen, hinding-hindi na. Ngunit sa kabila ng tagumpay ni Clara, si Doña Aurora ay hindi pa tapos. Sa loob ng kanyang silid, habang nag-iimpake para sa kanyang pag-alis, isang huling plano ang kanyang binubuo. Isang planong hindi na tungkol sa pera, kundi tungkol sa paghihiganti. Ang Grand Ballroom ng Manila Diamond Hotel ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang crystal chandeliers. Ito ang gabing formal na ipakikilala ang pagsasanib ng Montemayor Estates at Villaraza Group. Ang lahat ng matataas na tao sa lipunan, mga politiko at media ay naroon upang masaksihan ang muling pagbangon ng nawawalang tagapagmana. Bumukas ang malalaking pinto at tumigil ang mundo ng lahat. Pumasok si Clara. Suot ang isang itim na silk gown na may diamanting kwintas. Isang imahe ng otoridad at kagandahan. Sa kanyang tabi ay si Sebastian na mukhang protektado at proud na babaeng hawak ang kanyang braso. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, isang tensyon ang namuo. Sa gitna ng entablado, habang nagbibigay ng talumpati si Sebastian, biglang pumasok ang isang babaeng nakasuot ng kupas na puting damit. Malayo sa karangyaan ng lahat, si Doña Aurora. Nagbulungan ng mga tao. Akala ng lahat ay gagawa ito ng eksena o manggugulo. Maging si Sebastian ay humakbang pasulong upang harangan ang kanyang ina. Ngunit pinigilan siya ni Clara. Hayaan mo siya, Sebastian. Mahinang sabi ni Clara. Dahan-dahang lumapit si Doña Aurora sa entablado. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng kolorete. Ang kanyang mga mata ay lubog at puno ng pagsisisi. Nang makarating siya sa harap ni Clara, ang lahat ay nag-abang ng sampal o sigaw. Ngunit ang nangyari ay yumanig sa buong ballroom. Dahan-dahang lumuhod si Doña Aurora sa harap ni Clara. Isang tunay na pagluhod. Ang tuhod sa sahig, ang ulo ay nakayuko. Clara! Ang boses ng matanda ay basag. 5 taon kitang minaliit. 5 taon kitang tinahong na basura, na mukhang pera, na walang kwentang babae. Pero sa huli, ang basurang tinahapon ko, ang siyang sumalba sa pamilyang sinira ko. Nagsimulang umiyak si Doña Aurora sa harap ng maraming tao. Hindi na inalintana ang kanyang reputasyon. Patawarin mo ako. Hindi dahil sa kumpanya, kundi dahil sa pagiging isang masamang tao.
Patawarin mo ako. Dahil munti ko nang mapatay ang sarili kong apo. Dahil sa pride ko. Akala ko, alam ko ang lahat. Pero wala pala akong alam sa tunay na halaga ng pag-ibig na ibinigay mo kay Sebastian. Natahimik ang buong ballroom. Ang mga reporter ay hindi na kumuha ng litrato. Tila nadala sa bigat ng emosyon. Si Sebastian ay napaluhan na rin habang nakatingin sa kanyang ina na tuluyan ng nadurog ang matigas na puso. Huminga ng malalim si Clara. Nilapitan niya ang matanda at dahan-dahan itong itinayo. Walang galit sa mata ni Clara. Tanging kapayapaan. Doña Aurora, ang perang ninakaw niyo sa akin ay kaya kong bawiin. Simula ni Clara. Pero ang 5 taon na nawala sa amin ni Teo, hinding-hindi niyo na maibabalik yon. Ganun pa man, hindi ako ang taong nanalangin para sa inyong pagbagsak. Nanalangin ako para sa inyong pagbabago. Hinawakan ni Clara ang nanginginig na kamay ng matanda. Pinapatawad ko na kayo. Hindi dahil karapat-dapat kayo, kundi dahil ayokong lumaki si Teo sa isang pamilyang puno ng puot. Pero ang kapatawarang ito ay may kasamang pananagutan. Harapin niyo ang batas ng may dangal. At doon niyo patunayan na nagsisisi kayo. Yumakap ng mahigpit si Doña Aurora kay Clara. Isang yakap na puno ng paghingi ng tawad na hindi kailanman sapat ang salita. Nang makaalis si Doña Aurora kasama ang mga otoridad na naghihintay sa labas, lumingon si Sebastian kay Clara. You are more than a queen, Clara. You're a miracle. Tapos na ang gyera, Sebastian. Sabi ni Clara, habang nakatingin sa mga bituin sa labas. Ngayon, maaari na nating simulan ang kwento natin ng walang pera na namamagitan. Ngunit sa gitna ng emosyong ito, isang huling anunsyo ang gagawin ni Sebastian sa harap ng lahat. Isang bagay na tatapos sa lahat ng pag-aalinlangan. Matapos ang mandamdaming eksena sa gala, tila huminto ang mundo para sa isang mahalagang anunsyo. Sa gitna ng ballroom, lumuhod si Sebastian sa harap ni Clara. Hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang lalaking nahanap ang kanyang nawawalang kaluluwa. Ang singsing na inaalay niya ay hindi lamang diamante. Ito ang singsing na itinago niya sa loob ng 5 taon. Naghihintay ng tamang panahon. Clara Montemayor, sa harap ng lahat, ipinapangako ko, wala ng pera, lihim, utawang muling makapaghihiwalay sa atin. Will you marry me? Again? And forever? Sa gitna ng palakpakan at luha, ang sagot ni Clara ay isang matamis na oo. 3 buwan ang lumipas, ang katedral ay napuno ng halimuyak ng mga sariwang white ladies at peonies. Ito ang araw na tila buong bansa ang naghihintay. Ngunit sa loob ng bridal room, isang simpleng tagpo ang nagaganap. Mama, ang ganda mo po, sabi ng munting si Teo, na ngayon ay masigla na at suot ang isang maliit na tuxedo bilang ring bearer. Niyakap ni Clara ang kanyang anak. Salamat anak. Dahil sa'yo, nandito tayo ngayon. Nang bumukas ang malaking pinto ng simbahan, bumuhos ang liwanag ng araw. Naglakad si Clara sa altar. Hindi bilang isang biktima ng tadhana, kundi bilang isang babaeng nagtagumpay. Wala na si Don Aurora sa kanyang tabi. Ngunit naroon si Don Alberto, na siyang tumayo bilang ama ni Clara upang ihatid siya sa altar. Alagaan mong anak ko. Bulong ni Don Alberto kay Sebastian nang makarating sila sa harap. Nagsimula ang seremonya. Nang dumating ang sandali ng vows, ang bawat salita ay parang tula ng kanilang paghihirap at pagbangon. Clara, Panimula ni Sebastian. Ang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. nung sinigawan mo ako sa ilalim ng ulan at sinabing perang kailangan mo, nadurog ang mundo ko. Pero ngayon na-realize ko, mas kailangan kita kaysa kahit anong yaman sa mundo. Patawarin mo ako kung naging bulag ako. Ipinapangako ko, ang bawat pintig ng puso ko, ang pusong ito na muntik nang mamatay sa galit, ay para lamang sa'yo at kay Teo. I will spend the rest of my life making up for every tear you shed.
I will spend the rest of my life making up for every tear you shed. Napaiyak si Clara habang hawak ang mga kamay ni Sebastian. Sebastian, minahal kita nung wala pa tayong kahit na ano. Minahal kita nung kailangan kitang iwan para iligtas ka. Ang bawat sentimong tinanggap ko noon ay may kapalit na libu-libong saksak sa puso ko. Pero ngayon, nakatayo na tayo rito. Hindi dahil sa pera ng mga Montemayor o kapangyarihan ng mga Villaraza. Nakatayo tayo rito dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman sumusuko. Ikaw ang aking yaman, ang aking tahanan, at ang aking habang buhay. Nang maglapat ang kanilang mga labi matapos ang basbas ng pari, tila nagliwanag ang buong simbahan. Ang palakpakan ng mga tao ay hindi lamang para sa isang marangyang kasal, kundi para sa isang ustisyang nakamit at pag-ibig na nagwagi. Sa labas ng simbahan, habang nagsasaboy ng mga talulot ng bulaklak, lumingon si Clara sa langit. Isang banayad na hangin ang humaplos sa kanyang mukha. Tila isang pagbabasbas mula sa kanyang mga magulang na pumanaw na. Success, Clara. Bulong ni Sebastian sa kanyang tenga habang isinasakay siya sa bridal car. Hindi lang success, Sebastian. Sagot ni Clara habang nakatingin kay Theo na masayang kumakaway sa kanila. Ito ang simula ng ating totoong kwento. Ang huling kabanata ng kanilang pagdurusa ay sarado na. Ang natitira na lamang ay ang malawak na kinabukasan na sabay nilang lalakaran. Isang buhay na hindi na kailanman masusukat ng halaga ng pera, kundi ng lalim ng kanilang bawat yakap. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang maganap ang kasal na yumanig sa buong bansa. Sa loob ng isang taon, maraming nagbago. Ngunit ang katahimikang namamayani sa malawak na hardin ng bagong mansyon ni Clara at Sebastian ay nanatiling buo. Sa gitna ng damuhan, masiglang tumatakbo ang isang 5 taong gulang na si Theo. Wala na ang nasal cannula. Wala na ang pamumutla. Ang bawat tawa niya ay musika sa pandinig ng kanyang mga magulang na nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno ng nara. Mama, Papa, look! I caught a butterfly! Sigaw ng bata. Bit-bit ang isang maliit na net. Good job, buddy. Pero pakawalan mo rin yan, ha? Para makabalik siya sa pamilya niya. Nakangiting sagot ni Sebastian habang inaalalayan si Clara na tumayo. Si Clara ay mas lalong naging maganda. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng takot o lungkot. Sa kanyang sinapupunan ay dinadala niya ang kanilang ikalawang anak, isang simbolo ng kanilang bagong simula. Sino mag-aakala, Sebastian? Bulong ni Clara habang nakasandal sa balikat ng asawa. 1 taon nang nakalilipas. Ang tanging dalangin ko lang ay mabuhay ang anak ko kahit hindi kita kasama. Pero ngayon, nasa akin ang lahat. Dahil hindi ka sumuko, Clara. Tugon ni Sebastian. Tinuruan mo ako na ang pera ay gamit lamang. Pero ang prinsipyo at pagmamahal, ang tunay na pundasyon ng buhay. Alam mo ba, bumisita ako kay Mama kahapon. Napatigil si Clara. Si Doña Aurora ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang parusa sa isang minimum security facility at aktibong tumutulong sa mga outreach program sa loob. Anong sabi niya? Tanong ni Clara. Hinihingi niya ang litrato ni Theo at nagpadala siya ng sulat para sa'yo. Sabi niya, salamat sa pagliligtas sa kaluluwa ko. Mukhang totoo na nga ang pagbabago niya. Saad ni Sebastian. Nginitian lang ito ni Clara. Alam niyang ang pagpapatawad ay isang proseso, pero masaya siyang wala na siyang bitbit na bigat sa puso. Ngayon, ang Montemayor Villaraza Group ay hindi na lamang kilala sa laki ng kita, kundi sa laki ng tulong na ibinibigay nito sa mga batang may sakit sa puso sa pamamagitan ng Theo's Heart Foundation. Habang papalubog ang araw at nagkukulay ginto ang paligid, binuhat ni Sebastian si Theo at inakbayan si Clara. Naglakad sila pabalik sa loob ng kanilang tahanan.
Wala ng mga reporter, wala ng mga lihim, wala ng mga banta. Ang dalawang pusong ipinaglayo ng maling akala at sinubok ng kahirapan ay sa wakas, nakahanap na ng kanilang dulo. Isang dulo na punong-puno ng pag-asa. Dahil sa dulo ng bawat sakripisyo, ang tunay na nagmamahal ay laging nakakahanap ng daan pabalik sa isa't isa. Sa mundong ating ginagalawan, madalas nating itanong, magkano? Magkano ang halaga ng ating dangal? Magkano ang halaga ng ating katahimikan? At magkano ang kailangang ibayad upang makamit ang ating mga pangarap? Sa kwento ni Clara at Sebastian, nakita natin ang dalawang mukha ng yaman. Ang yamang nakasisilaw, ngunit nakabubulag. At ang yamang nakatago sa bawat sakripisyo ng isang pusong nagmamahal. Natutunan natin kay Clara na ang pagpapakumbaba ay hindi tanda ng kahinaan. Ang pagpili niyang maging kontrabida sa mata ng kanyang minahal ay ang pinakamataas na uri ng katapangan. Pinatunayan niya na ang isang ina ay kayang tumawid ng apoy, lumangoy sa dagat ng pangungutya, at lumuhod sa harap ng kaaway. Masigurado lamang ang kaligtasan ng kanyang anak. Ang kanyang pagkatao ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na dugong bughaw ay hindi nasusukat sa apelyido, kundi sa tibay ng prinsipyo. Kay Sebastian, nakita natin ang sakit ng pagiging bilanggo ng sariling galit. Itinuro niya sa atin na ang mataas na posisyon at limpak-limpak na salapi ay walang silbi kung ang puso mo ay hungkag at puno ng maling akala. Ngunit ipinakita rin niya na kailanman ay hindi huli ang lahat upang itama ang mali, humingi ng tawad at panindigan para sa mga taong tunay na nagpapatibok ng ating puso. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang pag-ibig